mind conditioning ng mga Duterte allies. Unang-una na po dyan si Amy, no? Yung sinasabi niya sa latest interview niya na yung daw plan A, plan B, actually, yung daw plan A ng administrasyon kay Inday, 'di ba? Na impeachment. Parang baligtad. Kasi ang alam ko, sila yung may plan. Sila yung may plan A, plan B, plan C. Hindi ba, ang una nila pong plan is impeachment kay PBBM. Kasi nga, atat na pong maupo ito si Inday. So, siniraan nila ng siniraan, bangag, ganyan. Para magalit ang tao. Ano sila, nanawagan ng impeachment kay PBBM pero hindi po nagtagumpay, di ba? Plan A po 'yun. Yung plan B po nila, yung kanilang people power. Ano po nangyari doon sa EDSA Shrine? Ni wala pa pong 500 ang pumunta at ginawa po nilang hotel. Yung Robinson doon, di ba? Doon na po sila natulog, tumambay, may mga shifting pa na nalalaman. Diba? Doon na po sila natulog, ginawa na po nilang tirahan. Yung EDSA Shrine, nakakatuwa naman. O, plan C naman. Galitin ang tao, udyukin po na sumugod sa Malacanang. Diyos ko, pababain si PBBM na naman. So, ayan po. Parang sila yung may plan, no? Actually, ugali naman talaga nila eh. Yung putik nila, binabato nila sa kabila. Laging ganyan po. So, itong kay Babalina, natakot. Alam nyo, sa tingin ko dito, may alam si Inday na ginawa ni Babalina. Pwedeng anomalya, corruption, di ba? Pagwaldas ng salapi. Kasi di ba, grabe ang protection. Ang pagprotekta niya kay takot daw siya na ang kinakatakot niya daw ngayon is yung baka ipakulong daw si Inday. Ikukulong ba yan ng basta-basta kung walang kung walang matibay na ebidensya? Kayo na rin nagsabi, sumunod tayo sa batas. So, hayaan mong imbestigahan. Kung wala naman ninakaw, hindi yan makukulong, hindi yan magkakakas, hindi yan masasampahan ng kaso. Pero dahil nga malalakas po yung mga ebidensya, marami na po siyang kaso sa Supreme Court. Pero dahil nga po puro mga allies nila and appointed ni Digong, yung 12 na Supreme Court Justice doon, ang bagal-bagal po ng ang bagal-bagal po ng takbo ng kaso. At dun sa dating ombudsman na hindi naman umaksyon. So, ito, pinalitan na po ni Remulla. Ang COMELEC din natin. Ay, nako. So, ayan po. Hindi ko alam kung ano ang kinatatakot ni Amy. Kayo po, tatanungin ko kayo. Sa tingin nyo, ano ang kinatatakot ni Amy kay Inday? Ako sa tingin ko, may alam si Inday sa mga anomalya or corruption ni Amy. Kapag bumagsak si Inday, isasama niya po si Amy sa pagbagsak. Believe me. Isipin nyo naman, sa election pa lang, 1 billion. Saan niya nakuha yung pera na yun, di ba? Nung nangangampanya si Digong, sabi ni Digong, umutang pa si Amy para umutang yata si Amy ng 7 million ba, 10 million para lang sa kampanya ni Digong. Ngayon, 1 billion, isang bagsakan sa kampanya 2025. Wow! Yung mga senators natin, no, mga nagiging bilyonaryo. Diba? Nakakatuwa sila.